Sa makulay na mundo ng pelikulang komedya, madalas na hindi napapansin ang mga tulad ni Dodong, mga masisipag na extra na pumupuno sa bawat eksena, ngunit kailanman ay hindi nagniningning bilang bida. Sa edad na 35, si Dodong ay mukhang bata pa rin para sa kanyang edad, na may mapupungay na mga mata at laging nakangiti. Ito marahil ang dahilan kung bakit siya ay madalas maging clown sa likod ng kamera, palaging handang magpasaya ng mga kasama kahit hindi ito hinihingi ng eksena. Isang hapon, sa set ng Sulyap ng Pag-asa, isang komedyang indie film, nakita si Dodong habang nagbibihis sa tent na pinagsasaluhan ng iba pang mga extra. Sa harap ng salamin, sinubukan niyang iayos ang kanyang prop na balbas na bahagyang nahuhulog. "Hoy Dodong, baka mahulog yung balbas mo pag ikaw ay napahalakhak," biro ni Chito, isa pang extra na nagbibihis sa tabi niya. "Teka lang Chito, tingnan mo. Kung makapit ito parang karir ko," sagot ni Dodong sabay tawa. Ang mga ganitong palitan ay karaniwan lang para sa kanya, ngunit may bahid ng katotohanan na minsan ay sumusundot sa kanyang kalooban. Habang nagpapahid siya ng pawis sa noo, sumagi sa isip ni Dodong kung bakit ba hanggang ngayon ay extra pa rin siya. Mahigit 10 taon na siyang lumilibot sa iba't ibang set, mula sa malalaking produksyon hanggang sa mga independent films, ngunit lagi lang siyang nasa gilid, hindi kailanman ang sentro ng kwento. Alam mo Dodong, kung ako sa'yo, subukan mo nang mag-audition para sa mas malaking role. Sayang ang talent mo sa pagpapatawa, suhestyon ni Nita, isang baguhang makeup artist na madalas makasama ni Dodong sa mga set. "Talaga ba? Tingin mo may pag-asa pa ako?" tanong ni Dodong, ang kanyang tono ay halo ng pag-aalinlangan at pag-asa. "Oo naman. Hindi ba't sabi nila, laughter is the best medicine? Eh ikaw, walking clown na, may medicine pa," sagot ni Nita na may halong biro. "Bakit hindi mo subukang mag-stand-up comedy? O kaya ay gumawa ng sarili mong YouTube channel?" Napaisip si Dodong. Madalas na niyang naiisip ang mga ganoong bagay, ngunit palagi rin siyang napipigilan ng takot sa pagbabago at pagkabigo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang palayo sa kanyang comfort zone kung nais niyang umasenso. "Minsan iniisip ko yan Nita. Pero alam mo yun, nakakatakot din. Paano kung walang tumawa? Paano kung mag-flop ako?" pag-amin niya habang pinipilit itago ang kaba sa kanyang boses. "Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman, di ba? Tsaka andito lang naman kami para suportahan ka," panghihikayat ni Nita. Napatango si Dodong, ngunit hindi niya maiwasan ang pagdududa. Sa kabila ng kanyang likas na pagiging komedyante, may bahagi pa rin ng kanyang puso ang nakakaramdam ng pangamba, pangamba sa pagbabago, pangamba sa pagtanggap ng bagong papel na hindi lang basta extra. Nang tawagin na ang lahat para sa susunod na eksena, isinuot ni Dodong ang kanyang balbas at sumilay ang isang ngiti. Habang naglalakad papunta sa set, pinilit niyang itulak palayo ang mga pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Isa pang araw, isa pang kita, bulong niya sa sarili, determinadong ipagpatuloy ang laban sa mundong ito ng pelikula, kahit pa bilang isang extra lamang. Sa masiglang set ng Ay Nako, Ewan Ko, isang pelikulang maraming eksena ng komedya at pilyong kalokohan, si Dodong ay abala sa pag-ayos ng mga props sa likod ng entablado. Dito niya nadiskubre ang isang kakaibang tagpo na hindi inaasahan ng kahit sino sa crew. Sa sulok kung saan pinapatong ang mga lumang kagamitan ng set, may kakaibang ingay na narinig si Dodong. Noong una, inakala niyang baka mga dagalang ito na naglalaro. Ngunit nang lumapit siya, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya, isang maliit na tao, mga isang talampakan lang ang taas, ang pilit na umaakyat sa isang tambak ng mga props, ngunit nahuhulog bawat pagsubok. "Ano ba yan? Sino ka?" gulat na tanong ni Dodong, habang inilalapag niya ang kanyang mga gamit at yumuko para mas mabuting makita ang maliit na nilalang. Ang maliit na tao, na may makapal na kilay at nangungusap na mga mata, ay tumingala at saglit na natigilan. Pasensya na. Nagkamali ako ng pasok. Ako si Taginting, duwende ng mga likha. Akala ko, pintuan ito papunta sa kakahuyan, hindi pala." Pagpapaliwanag ng duwende na si Taginting, habang kinakalma ang sarili mula sa kahihiyan. Isang duwende, pagtataka ni Dodong, pinipigil ang tumawa hindi dahil sa di siya naniniwala, kundi sa kakaibang sitwasyon na ito. "Sa dinami-dami ng mapupuntahan mo, dito ka pa sa set na padpad. Teka, paano ka ba napunta dito?" Kasi,
Simula ni Taginting, may ginawa akong mahiwagang portal sa isang puno malapit dito. Akala ko diretso sa kagubatan. Hindi ko alam na may pelikula palang nagaganap dito. Napakamot ng ulo si Dodong, pero sa kanyang likod ay may gumuguhit na tuwa. Kakaiba ka, Taginting. Pero mabuti na rin at ako ang nakakita sa'yo at hindi yung iba. Baka magulat pa sila at kung ano ang gawin sa'yo. Salamat ha. At pasensya na rin sa distorbo, sabi ni Taginting, halatang nag-aalala. Bilang pasasalamat, nais kong magbigay ng regalo sa'yo. Regalo, napangiti si Dodong, sa unang pagkakataon sa araw na iyon ay nakaramdam siya ng isang di inaasahang kagalakan. Anong klaseng regalo naman yan? Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mukha ng duwende. Isang mahiwagang regalo. Pero, kailangan mong ipangakong gagamitin ito para sa kabutihan, sabi ni Taginting, habang hinuhugot mula sa kanyang maliit na bag ang isang kumikinang na bagay. Nakatitig si Dodong sa maliit na kumikinang na bagay, nagtataka kung ano ang bisa nito at kung paano ito magbabago ng kanyang buhay. Ang simpleng pagtatagpo na ito ay maaaring tila isa lang sa mga komedya sa pelikulang ginagawa nila, pero sa puso niya, nadama niyang ito ay magiging simula ng isang bagong kabanata. Habang hawak ang maliit na kahon na inabot sa kanya ni Taginting, si Dodong ay may halong pag-aalinlangan at pagkamangha. Ang duwende, na may ngiti sa mukha, ay masiglang inobserbahan ang reaksyon ni Dodong habang dahan-daang binubuksan ang kahon. Ano ito, Taginting? Tanong ni Dodong, habang tinitingnan ng kumikinang na singsing na nakalapag sa loob ng kahon. Ang singsing ay tila gawa sa ginto, at ang gitna nito ay may isang maliit na bato na naglalaro sa kulay ng araw, kapag tinatamaan ng liwanag. Ah, iyan ang singsing ng swerte, paliwanag ni Taginting, na tila proud sa regalo na ibinigay niya. Hindi basta-bastang singsing iyan. May kapangyarihan iyan na magdala ng magagandang pagkakataon sa sino mang magsusuot nito. Pero tulad ng sabi ko, may kondisyon. Napalunok si Dodong, hindi makapaniwala sa sinasabi ng duwende. Kondisyon? Anong kondisyon? Dapat gamitin mo ito para sa kabutihan ng iba, hindi lang para sa sarili mong kapakinabangan, seryoson sabi ni Taginting. Ang kapangyarihan ng singsing ay lumalakas kapag ginagamit ito para tumulong sa kapwa. Kung gagamitin mo ito para sa sarili mong interes lang, unti-unti itong mawawalan ng bisa. Tumango si Dodong, ang kanyang isipan ay biglang napuno ng mga tanong at posibilidad. Paano ko malalaman na tama ang paggamit ko nito? At paano kung magkamali ako? Napabuntong hininga si Taginting, tila naiintindihan ang pag-aalala ni Dodong. Dodong, lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay ang intensyon mo. Hanggat ang layunin mo ay para sa kabutihan, ipagpatuloy mo lang. Ang singsing ay magbibigay sa'yo ng mga senyales, mararamdaman mo na lang ito kapag tama ang landas na tinatahak mo. Dahan-daang isinuot ni Dodong ang singsing sa kanyang daliri. Agad niyang naramdaman ang isang kakaibang init na dumaan sa kanyang katawan, na parang isang alon ng positibong enerhiya. Sa sandaling iyon, tila lumakas ang kanyang loob at nadagdagan ang kanyang pag-asa sa hinaharap. Taginting, salamat dito, sabi ni Dodong, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at determinasyon. Hindi ko sasayangin ang regalo na ito. Gagamitin ko ito sa mabuti, pangako yan. Ngumiti si Taginting, tila nasiyahan sa sinseridad ni Dodong. Naniniwala ako sa iyo, Dodong. At tandaan mo, nandito lang ako kung kailangan mo ng gabay. Habang papalayo si Taginting, si Dodong naman ay nanatiling nakatayo doon, pinagmamasdan ng singsing sa kanyang daliri. Sa kanyang isipan, naglaro ang mga imahe ng mga tao na maaari niyang tulungan. Mga kapwa niya extra na nahihirapan sa kanilang mga karera, mga crew na hindi napapansin, at maging ang mga manonood na naghahanap ng saya at inspirasyon. Sa araw na iyon, hindi lamang ang suot niyang costume ang nagbago, nabago rin ang kanyang misyon sa buhay, na ngayon ay may gabay na ng isang mahiwagang singsing. Sa mga sumunod na araw sa set ng Ay Naku Ewan Ko, isang malaking pagbabago ang naganap kay Dodong. Nagsimula itong mapansin hindi lang ng mga kapwa extra kundi maging ng mga direktor at scriptwriters. Sa tuwing si Dodong ay haharap sa camera, tila ba may kakaibang sigla at timing ang kanyang pagpapatawa, na hindi nakikita sa ibang mga aktor. Isang hapon, habang naghihintay para sa susunod na eksena, si Direk Joey, ang direktor ng pelikula ay lumapit kay Dodong. Dodong, kanina pa kita pinapanood. Kakaiba ang energy mo ngayon ah.
Anong bago sa'yo? Tanong ni Direk Joey. Ang kanyang mukha ay puno ng interes. Nagulat si Dodong sa paglapit ng direktor pero nagawang sumagot ng may pagkamahinahon. Siguro po Direk, dahil po sa inspirasyon lang. Natutuwa po kasi ako sa trabaho ko, palusot ni Dodong, habang pilit itinatago ang lihim ng singsing. Kahit na ano pa yan, ituloy mo lang. Alam mo, sa susunod na eksena, may dagdag akong linya para sa'yo. Hindi lang basta lalabas ka. Gusto kong magbigay ka ng sarili mong twist. Gusto ko yung masorpresa mo kami, sabi ni Direk Joey, sabay tapik sa balikat ni Dodong bago umalis. Lumipas ang mga oras, at dumating na ang oras ng eksena. Habang nakatayo si Dodong sa harap ng kamera, kanyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Sa kanyang isip, umiikot ang mga ideya kung paano niya gagamitin ang dagdag na linya para hindi lang makapagbigay saya, kundi para rin magbigay inspirasyon, ayon sa gabay ng singsing. Sa pag-arte niya, may natural na daloy ang kanyang mga biro at jokes na hindi bahagi ng script. Ang buong set ay nag-echo ng tawanan at palakpakan pagkatapos ng kanyang eksena. Maging ang mga crew na madalas ay nakatuon lang sa kanilang trabaho ay hindi napigilan na humalakhak. Pagkatapos ng take, lumapit si Miss Gina, ang head writer. Dodong, saan mo hinuhugot ang mga hirit mo? Ngayon lang ako naka-witness ng ganitong natural na comedic flair sa set. Dapat mag-usap tayo, may mga project akong naiisip na bagay sa'yo. Nabigla si Dodong, talaga po ma'am. Napakalaking karangalan po nun. Sa kanyang dibdib, may kumukulong saya pero may kaakibat din itong pangamba na baka malaman nila ang sikreto sa likod ng kanyang biglang pagsikat bilang extra. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging sentro ng atensyon si Dodong. Hindi lang sa set ng pelikula, kundi maging sa social media kung saan kumalat ang clips ng kanyang mga eksena. Sa kabila ng papuri at atensyon, pilit niyang pinanatiling nakatapak ang kanyang mga paa sa lupa, naaalala ang babala ni Taginting na gamitin ang kapangyarihan ng singsing para sa kabutihan ng iba. Sa tuwing mag-isa si Dodong, pinagninilayan niya ang mga nangyayari. Bagamat masaya sa kanyang bagong katanyagan, nanatili ang kanyang pangamba. Sana'y hindi ko malimutan ang tunay na dahilan kung bakit ako nandito, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Para magpasaya, hindi para sumikat. Ang simpleng paalala na ito ay nagsilbing gabay niya sa bawat araw, habang patuloy siyang umaakyat sa hagdanan ng tagumpay. Sa hindi inaasahang pag-usbong ng kasikatan ni Dodong, hindi lahat ay nagagalak sa kanyang tagumpay. Isa na rito si Aling Marta, isang veterana na komedyante at kinikilalang haligi ng mga extra, na matagal nang umaasa sa kanyang sariling sandali sa ilalim ng mga spotlight. Sa kanyang mga mata, si Dodong, na isang baguhan lamang sa larangan ng komedya, ay hindi karapat-dapat sa biglaang pagkilala na kanyang natatamasa. Isang umaga, habang nagkakape ang mga extra sa kanilang pahingahan sa set, hindi napigilan ni Aling Marta ang kanyang nararamdamang selos. Nakikipag-usap siya kay Berta, isa pang extra na matagal na niyang kaibigan. Alam mo Berta, nakakainis talaga yung nangyayari. Dito na ko sa industriya ng napakatagal, tapos si Dodong, sa isang iglap lang, sikat na agad. Ano yun? Swerte lang ba? Reklamo ni Aling Marta. Ang tono ng kanyang boses ay tadtad ng hindi mapigilan na panibugho. Oo nga Marta, pero baka naman may ibubuga talaga yung tao. Nakakatawa naman siya, aminin natin, tugon ni Berta na sinusubukang maging patas. Nakakatawa, kahit sino naman pwedeng maging nakakatawa sa tamang timing. Pero 'di ba, parang may kakaiba. Baka may itinatagong sikreto yang si Dodong, patuloy ni Aling Marta, hindi matanggap ang pag-angat ng isang mas bata at mas bagong mukha. Sa kabilang banda, si Dodong, na walang kaalam-alam sa mga usap-usapan, ay patuloy lang sa pagganap ng kanyang mga papel sa set. Ngunit isang araw, nang siya ay lumabas mula sa dressing room, nasaksihan niya ang pag-uusap ni Aling Marta at Berta. Dapat talagang malaman natin kung anong sikreto niya. Hindi natural yang pagsikat niya ng ganyan, sabi ni Aling Marta na may diin. Narinig ni Dodong ang lahat at nadama niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na magdudulot ng ganitong uri ng inggit ang kanyang mga pagsusumikap. Sa kanyang paglakad palapit sa kanila, pinili niyang harapin ang sitwasyon ng mahinahon. Aling Marta, magandang umaga po. Mayroon po ba kayong gustong sabihin sa akin? Tanong ni Dodong,
Ang kanyang tono ay puno ng respeto ngunit may bahid ng kalungkutan. Dodong, wala naman. Nag-uusap lang kami ng kaibigan mo, sagot ni Aling Marta, na bahagyang nabigla sa diretsahan na paglapit ni Dodong. Baka po may maitulong ako. Gusto ko lang naman po na magkasundo tayong lahat dito. Kung may problema po kayo sa akin, handa po akong makinig, sabi ni Dodong, na nakangiti ngunit mababakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Napatingin si Aling Marta kay Dodong, at sa sandaling iyon, naunawaan niya ang bigat ng kanyang mga salita. Dodong, pasensya na ha. Minsan lang, nakakaramdam kami ng, alam mo na. Pero wala yun anak, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, nagpatuloy ang araw sa set ngunit may bagong pag-unawa si Aling Marta sa kanyang sarili at sa kanyang relasyon kay Dodong. Kahit papaano, napagtanto niya na ang tagumpay ni Dodong ay hindi banta sa kanya, kundi isang paalala na sa mundo ng komedya, may puwang para sa lahat na umangat at magningning. Si Dodong, sa kanyang simpleng paraan, ay nagpakita ng isang halimbawa ng kabutihan at profesionalismo na hindi niya matagal na nakita sa industriya. Matapos suotin ni Dodong ang mahiwagang singsing mula kay Taginting, tila nagbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Hindi pa man nakakaraan ang ilang buwan, napansin na ng mga direktor at producer ang kanyang likas na talento sa pagbibitaw ng jokes. Mula sa pagiging simpleng extra na walang linya, ngayon ay isa na siya sa mga cast sa iba't ibang slapstick comedy at sitcom. Sunod-sunod ang mga alok sa kanya, hindi niya halos alam kung paano mapapagsabay ang lahat ng ito. Isang umaga, natanggap ni Dodong ang tawag mula kay Direk Joey, isang kilalang direktor ng mga sitcom. Dodong, may bagong proyekto ako para sa'yo. Hindi ka na lang basta kasama dito, ikaw na ang magiging bida, ani Direk Joey sa kabilang linya, halatang excited. Perfect ka sa role na ito. Bagay na bagay ang natural mong pagkakomedyante. Sigurado akong papatok ito. Hindi makapaniwala si Dodong sa naririnig. Sa tagal niyang nagtrabaho bilang extra, palagi siyang nakatingin lang sa mga bida mula sa background. Ngayon, heto na at siya mismo ang magiging sentro ng palabas. Salamat po Direk. Hindi ko po inakala na aabot ako sa ganito, nanginginig na sagot ni Dodong, dama ang pinaghalong kaba at tuwa. Wala yun, Dodong. Deserve mo yan. Natural ang talento mo sa komedya, nakakatawa ka talaga, at yun ang hinahanap ng mga tao ngayon. Kita mo, sa bawat eksena mo, tawang-tawa ang buong crew. Tuloy-tuloy lang ha, huwag kang magbabago. Ngayon, tila hindi na tumitigil ang pagdating ng mga proyekto. Mula sa pagiging isang extra na halos hindi napapansin, si Dodong ay biglaang napasok sa mundo ng mga bida. Sunod-sunod ang mga alok para sa kanya sa mga pelikula at sitcom, at hindi siya makapaniwala sa bilis ng pagbabago ng kanyang buhay. Isang hapon, matapos ang kanyang taping para sa isang sitcom, nilapitan siya ni Direk Joey, isang sikat na direktor ng komedya. Dodong, sunod-sunod na ang mga alok para sa'yo. Hindi ka na extra ngayon, bida ka na. Dati, background ka lang, ngayon, ikaw na ang front and center. Ang natural mong pagpapatawa ay ibang-iba talaga. Hindi na kailangan ng script minsan, ikaw na lang ang inaasahan namin para buhayin ang eksena. Natigilan si Dodong at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya inakalang sa dami ng taon na naging extra lang siya, heto na siya ngayon, isa ng kilalang komedyante. Grabe Direk, hindi ko inakala na aabot ako dito. Alam nyo naman po, extra lang ako noon, wala pang linya, sagot ni Dodong na tila hindi pa rin makapaniwala. Natawa si Direk Joey. Dodong, dapat lang. Ikaw ang nagbibigay buhay sa mga eksena. Yung mga punchline mo, viral na ngayon sa social media. Tignan mo nga, sa bawat taping, tawang-tawa ang buong set sa'yo. Naglalakad si Dodong pauwi ng gabing iyon, at hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong halos wala silang makain. Naiisip niya ang kanyang ina, si Aling Marta, at napabuntong hininga siya. Sayang, sana nakita ni nanay ang lahat ng ito, bulong niya sa sarili. Tumingala siya sa langit, tila umaasa na kahit papaano, naririnig siya ng kanyang ina. Sa kanilang lugar sa Sampaloc, biglang naging sentro ng atensyon si Dodong. Dati, siya lang ang tahimik na extra na umuuwi ng pagod mula sa taping. Ngayon, hindi pa man siya nakakapasok ng kanilang eskinita, binabati na siya ng mga kapitbahay. Idol Dodong, nakita kita sa TV kagabi.
Ang galing mo. Tawang-tawa kami ni Mrs., sabi ni Mang Carding, ang tricycle driver na matagal na niyang kakilala. Grabe Dodong, viral ka na sa TikTok. Yung huling eksena mo sa sitcom, umabot na ng milyon ng views, dagdag pa ni Aling Bebang, ang may-ari ng maliit na tindahan sa kanilang kanto. Napangiti si Dodong, pero sa likod ng kanyang mga ngiti ay may halo pa ring lungkot. Salamat po, sagot niya habang nilalakad ang makitid na daan pauwi sa kanilang bahay. Hindi ko inakala na ganito ang magiging buhay ko ngayon. Kinabukasan, habang naghahanda para sa isa na namang taping, nakatanggap si Dodong ng tawag mula sa kanyang manager. Dodong, hindi ko alam kung paano mo mapagsasabay ito. May mga pelikula na nag-aalok sa'yo ng lead role, tapos may mga sitcom pa na gusto ka rin kunin bilang bida. Dodong, iba ka na ngayon, bigatin ka na. Natawa si Dodong, pero sa likod ng tawag na iyon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Grabe, hindi ko inaasahan lahat ng to. Minsan nga parang nananaginip ako, sabi ni Dodong sa kanyang manager, ngunit sa puso niya, alam niyang malaking parte ng tagumpay na ito ay dahil sa mahiwagang singsing ni Taginting. Pagkatapos ng tawag, naupo si Dodong at muling tiningnan ang singsing na suot niya. Kung nandito lang sana si nanay, siguradong matutuwa siya, bulong niya sa sarili. Sa kabila ng lahat ng papuri at atensyon na natatanggap niya, may bahagi pa rin ng kanyang puso na nangangarap na sana'y nakasama pa niya si Aling Clara sa tagumpay na ito. Sa mga araw na dumaan, patuloy na bumuhos ang mga proyekto para kay Dodong. Hindi lamang siya isang bida ngayon, ngunit isa na rin siyang icon sa mundo ng komedya. Maraming fans ang nagpapadala ng mensahe sa kanya sa social media, pinupuri ang kanyang talento at pagiging natural na komedyante. Idol Dodong, ang galing mo talaga. Kahit simpleng linya, napapatawa mo kami. Grabe Dodong, di ako makapaniwala na extra ka lang dati. Dapat noon pa ikaw na ang bida. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili ni Dodong na manatiling mapagkumbaba. Lahat ng to, para kay nanay, sabi niya sa sarili. At kahit sumisikat na siya at nagiging matagumpay, hindi niya nakakalimutan ang dahilan ng kanyang pagsusumikap. Ito ang pagmamahal niya para kay Aling Clara, at ang pangako niyang patuloy na magbibigay saya sa mga tao. Habang lalong sumisikat si Dodong, lalong tumitindi ang inggit ng ilan sa kanyang mga kasamahan sa industriya, partikular na si Aling Marta. Isang araw, habang nagkakape ang mga kasamahan sa set, sinimulang ikalat ni Aling Marta ang isang mapanirang tsismis. Alam niyo ba, simula niya, habang sinisip-sip ang kape, may nagsabi sa akin na hindi lang basta sipag at talent ang dahilan ng biglang pagsikat ni Dodong. May karelasyon daw siyang mataas ang posisyon sa network, kaya siya bigla na lang naging bida. Napatingin sa kanya ang mga kasamahan, ang ilan ay nagulat habang ang iba naman ay tila interesado sa bagong tsismis. Talaga, Aling Marta, sigurado ka ba dyan? Tanong ng isa nilang kasamahan, si Aling Linda, na kilala rin sa pagiging tsismosa. Oo naman, hindi ba halata? Dati-rati extra lang si Dodong, tapos ngayon, sunod-sunod na ang mga proyekto niya. May mga koneksyon yan, hindi lang basta sipag, sagot ni Aling Marta na may diin, pinapalaganap ang kanyang hinala na parang siguradong sigurado siya sa kanyang sinasabi. Ang tsismis na ito ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa mga susunod na araw, ang mga bulungan at sulyap ng pagdududa ay naging laganap sa set. Kahit walang matibay na ebidensya, ang maling akala ay madaling nag-ugat sa isipan ng marami dahil sa inggit at kawalan ng seguridad sa sarili nilang karera. Isang hapon, habang nagkakape si Dodong mag-isa sa isang sulok ng kantin, nilapitan siya ni Aling Linda. Dodong, may naririnig akong mga kwento tungkol sa'yo. Totoo bang may malakas kang backer sa network? May karelasyon ka raw na mataas ang panunungkulan? Diretso niyang tanong, hindi man lang itinago ang kanyang pagiging usisero. Napabuntong hininga si Dodong, hindi inaasahan ang ganitong uri ng tanong mula sa isang katrabaho. Aling Linda, wala akong karelasyon na mataas ang panunungkulan o kung ano paman. Ang lahat ng narating ko, bunga yan ng pagsisikap ko at suporta ng mga taong naniniwala sa aking talento, malumanay ngunit matatag niyang sagot. Hindi lubos makapaniwala si Aling Linda, ngunit ang sinseridad sa mga mata ni Dodong ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan sa tsismis na kanyang narinig. Pasensya ka na Dodong, alam mo naman dito, mabilis kumalat ang balita. Paghingi niya ng paumanhin bago umalis, iniwan si Dodong na mag-isa sa kanyang mga saloobin.
Ang tsismis na ito ay hindi lamang nagdulot ng tensyon sa set kundi pati na rin sa personal na buhay ni Dodong. Nadama niya ang bigat ng hindi pagkakaunawaan at maling akala ng mga tao sa paligid niya. Sa pagsikat ni Dodong, dumating ang isang malaking hamon na hindi niya inaasahan, ang mapanirang tsismis. Bagaman sinikap niyang huwag pansinin ang mga intriga, unti-unti itong nagdulot ng mabigat na suliranin sa kanyang kalooban. Hindi nagtagal, nagpa siya siyang labanan ang negatibong enerhiya sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng pagpapatawa. Isang araw, habang nasa set ng isang bagong sitcom, kinausap siya ni Direk Benny, ang direktor ng palabas. Dodong, parang iba ang energy mo ngayon. Dati natural lang ang pagbibitaw mo ng mga jokes, pero ngayon, parang pinipilit mo. Anong nangyayari? Tanong ni Direk Benny, puno ng pag-aalala. Nag-aalangan si Dodong. Ayaw niyang aminin na naapektuhan siya ng mga tsismis, ngunit alam niyang hindi niya maililihim ito sa tao na tumutulong sa kanya na mahubog ang kanyang karera. Direk, may mga naririnig po kasi akong hindi magagandang bagay tungkol sa akin. Sinasabi nilang may karelasyon akong maimpluwensya, at hindi raw totoo ang pag-angat ko. Medyo naapektuhan po ako, pag-amin ni Dodong, na pabuntong hininga sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nakikinig si Direk Benny at tumango. Alam mo Dodong, natural lang na maramdaman mo yan. Pero ang payo ko, huwag mong hayaang maapektuhan ka ng sobra. Gumamit ka ng nararamdaman mo para mas lalo mong mapahusay ang craft mo, hindi para maging overacting. Tumango si Dodong, ngunit sa kanyang isip, pakiramdam niya'y kailangan niyang gawin pa ang lahat para patunayan sa lahat na karapat-dapat siya sa kanyang posisyon. Kaya sa mga sumunod na eksena, sinubukan niyang pag-ibayuhin ang kanyang pag-arte. Ngunit sa halip na makatulong, lalo lang itong nagpalala ng sitwasyon. Ang kanyang mga biro ay naging sapilitan, at ang kanyang natural na charm ay napalitan ng mga corny na linya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng taping, nakasalubong niya si Gina, isang veterana na aktres na matagal na niyang hinahangaan. Dodong, maaari ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Gina, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Opo Tita Gina. Ano po ba yun? Tugon ni Dodong, halatang pagod at nababahala. Dodong, napansin ko ang pagbabago sa pag-arte mo. Alam kong may pinagdadaanan ka, pero alam mo, ang pagiging totoo sa sarili ang pinakamahalaga sa ating trabaho. Huwag mong hayaang mawala yun dahil lang sa sinasabi ng ibang tao, payo niya, malumanay ngunit diretso. Napaisip si Dodong. Tita Gina, gusto ko lang naman pong patunayan na karapat-dapat po ako. Pero parang mas lalo lang akong nawawala ng direksyon, pag-amin niya, ang boses niya ay may halong pagkadismaya. Dodong, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba sa pamamagitan ng pagiging isang taong hindi ikaw. Ang tunay na talento, lalabas at lalabas yan kahit na anong sabihin ng iba. Maging totoo ka lang sa sarili mo, at yun ang magpapatunay sa kanila, sabi ni Gina, hinawakan ng kanyang balikat bilang suporta. Ang mga salitang iyon ay nagmarka sa puso ni Dodong. Naisip niya ang singsing na bigay ni Taginting at naalala ang tunay niyang layunin, ang magpasaya ng tao, hindi ang patunayan ng kanyang sarili sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Mula noon, nagpa siya si Dodong na babalik siya sa kanyang natural na estilo ng komedya at pagbibigay saya. Unti-unti, naramdaman niyang bumabalik ang bisa ng singsing, hindi dahil sa mahika nito, kundi dahil sa pagbabalik niya sa kanyang tunay na pagkatao, ang pagiging natural na komedyante na minahal ng marami, hindi ang overacting na bida na hinubog ng kanyang mga insecurities. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho sa set, bumalik si Dodong sa kanyang kondo, pagod at nag-iisa. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, pinagmamasdan ang singsing na nasa kanyang daliri, nang biglang lumitaw si Taginting mula sa wala. Ang munting nilalang ay may halong pag-aalala at seryosong tingin sa kanyang mga mata. Dodong, kailangan nating mag-usap, panimula ni Taginting, ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Nagulat si Dodong, hindi lamang sa biglaang paglitaw ni Taginting kundi sa tono ng kanyang boses. Taginting, matagal na kitang hindi nakita. Anong nangyari? Bakit ka nandito? Tanong niya, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Si Taginting ay umupo sa tabi ni Dodong at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Dodong, naparito ako dahil may napansin akong hindi maganda sa iyong mga kilos. Nakikita ko na ang pagpapatawa mo ay hindi na tulad ng dati.
Hindi na para sa kaligayahan ng iba, kundi para sa iyong sariling kapakinabangan. Nagiging sakim ka na sa atensyon, mahinahon na paliwanag ni Taginting. Natigilan si Dodong, ang mga salita ni Taginting ay parang mga sibat na tumusok sa kanyang puso. Ganoon ba? Akala ko, ginagawa ko lang ang lahat para maging mas mahusay, sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ipinagkaloob ko sa iyo ang singsing na ito hindi lamang para umunlad ka, kundi para magdulot ka ng saya at magandang impluwensya sa mundo. Ngunit, nakikita kong ang iyong mga aksyon ay unti-unting nagiging makasarili, patuloy ni Taginting, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Napabuntong hininga si Dodong, biglang naunawaan ang kanyang mga pagkakamali. Taginting, tama ka. Nalunod ako sa aking tagumpay at nakalimutan ko ang tunay na dahilan kung bakit ako nagpapatawa. Para akong nawala sa landas na dapat kong tahakin. Paano ko ito maitatama? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Si Taginting ay ngumiti ng kaunti, tila nakita niya ang pagnanais ni Dodong na baguhin ang kanyang mga kamalian. Dodong, ang unang hakbang ay ang pagkilala mo sa iyong pagkakamali, at ginawa mo na iyon. Ngayon, kailangan mong bumalik sa iyong mga ugat. Magpatawa ka hindi para sa papuri o sa kasikatan, kundi para sa kaligayahan ng mga tao. Ang singsing ay magbibigay lamang ng tunay na swerte kung ang iyong puso ay nasa tamang lugar. Nangako si Dodong na babalik siya sa kanyang tunay na layunin. Salamat Taginting. Hindi ko malilimutan ang aral na ito. Babalik ako sa dahilan kung bakit ako nagsimula, para magbigay saya, hindi para sa sarili kong kapakinabangan. Si Taginting ay ngumiti at unti-unting naglaho, iniwan si Dodong na may bagong pag-unawa at determinasyon. Sa gabing iyon, habang tinitingnan ni Dodong ang singsing, naramdaman niya ang isang bagong lakas. Ang kanyang puso ay puno ng pagnanais na muling magbalik sa dating komedyante na minahal ng mga tao, hindi dahil sa kanyang kasikatan, kundi dahil sa kanyang kakayahang magdulot ng tunay na kaligayahan. Makalipas ang ilang linggo mula nang makausap ni Dodong si Taginting, unti-unti niyang iniayos ang kanyang estilo ng pagbibigay saya. Bumalik siya sa kanyang mga ugat, ang simpleng komedya na walang inaapakan, walang halong panlalait o panunuya, kundi tunay na nakatuon sa paghatid ng saya. Naramdaman ni Dodong na bumabalik ang dati niyang sigla, hindi lamang sa kanyang trabaho kundi sa kanyang puso. Isang araw, habang nasa set ng bagong pelikulang komedya, napansin ni Direk Joey ang kakaibang saya sa bawat eksena ni Dodong. Napansin niyang hindi napilit ang mga hirit ni Dodong, natural na natural muli ang daloy ng kanyang komedya. Dodong, napansin ko iba ka na ulit ngayon. Bumalik na yung dating ikaw. Yung natural mong pagiging komedyante ay kitang-kita na naman, bati ni Direk Joey matapos ang isang matagumpay na eksena. Ngumiti si Dodong, puno ng pasasalamat. Salamat po Direk, naisip ko kasi, dapat bumalik ako sa dahilan kung bakit ako nagpapatawa, para mapatuwa ang mga tao, hindi para sa sarili kong kasikatan. At tama ang ginawa mo. Hindi mo na kailangang pilitin Dodong. Kung totoo ang puso mo sa ginagawa mo, mas ramdam yan ng mga tao. Mas tatangkilikin ka nila, dagdag pa ni Direk, sabay tapik sa balikat ni Dodong. Sa kanyang pag-uwi, natanggap ni Dodong ang mensahe mula sa isang fan. Idol Dodong, napakagaling mong komedyante. Hindi mo pa kailangang manlait ng ibang tao, likas na nakakatawa ka talaga. Natural ang saya na ibinibigay mo sa amin. Salamat po, napatigil si Dodong sa kanyang binabasa at napangiti ng husto. Hindi niya inaasahan na may makakapansin sa pagbabago niya. Salamat, yan ang gusto kong maramdaman niyo, sagot ni Dodong, bagamat hindi direktang naririnig ng kanyang fan. Sa susunod na mga linggo, patuloy na tinatangkilik ng mga tao ang mga pelikula at palabas ni Dodong. Lalong dumami ang kanyang mga tagahanga, at ang kanyang mga biro, kahit simple at walang halong insulto, ay nagiiwan ng malalim na saya sa puso ng kanyang audience. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang show sa isang comedy bar, nilapitan siya ng isang grupo ng mga manonood na labis na natuwa sa kanyang pagtatanghal. Idol, napakagaling mo talagang magbitaw ng mga jokes at grabe ka talagang nakakatawa. Sigaw ng isang teenager na hawak-hawak ang kanyang cellphone, tila nagre-record ng video habang papalapit kay Dodong. Hindi mo na nga kailangang magpatawa ng may nasasaktan o napapahiya. Dama namin ang bawat jokes mo, dagdag pa ng isa pang fan. Salamat po sa inyo, sagot ni Dodong, ang kanyang puso'y punong-puno ng kasiyahan.
Ang totoo, gusto ko lang talagang mapasaya kayo. Yun naman talaga ang trabaho ko, ang magdala ng saya. Nagsalita naman ang isang matandang babae na nasa likod ng grupo. Dodong, hindi mo alam kung gaano mo kami napapasaya. Sa dami ng problema namin sa araw-araw, malaking bagay ang tumawa at makalimot kahit sandali. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang epekto ng pagpapatawa mo. Napabuntong hininga si Dodong, na tinamaan ng sinseridad ng sinabi ng matandang babae. Maraming salamat po. Kung may natutunan ako sa lahat ng to, yan ay ang tunay na halaga ng ginagawa ko. Masarap po sa pakiramdam na nalalaman kong nakakatulong ako sa kaligayahan ng ibang tao. Habang bumabalik siya sa kanyang kotse matapos ang show, hindi mapigilan ni Dodong ang mag-isip ng malalim. Naalala niya ang mga araw na nalulunod siya sa sarili niyang ambisyon, nang ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa atensyon at kasikatan. Ngunit ngayon, alam na niya ang kanyang tunay na layunin. Hindi na ito tungkol sa kanya, kundi tungkol sa mga tao na natutulungan niyang magbukas ng kanilang mga puso sa saya at tawanan. Lumipas ang mga buwan, at lalong lumago ang kasikatan ni Dodong, ngunit ngayon, may mas malalim na kahulugan ang kanyang tagumpay. Ang bawat papuri, ang bawat pagtawa mula sa audience, ay hindi na para sa kanyang sariling ego kundi para sa kanila, ang mga taong minsan ay hindi kilala, ngunit sa simpleng biro at natural na pagpapatawa, nabibigyan ng kasiyahan at pag-asa sa buhay. Sa isang panayam sa telebisyon, tinanong si Dodong ni Tito Boy, "Dodong, ano ang sikreto ng iyong tagumpay? Bakit ka palaging tinatangkilik ng mga tao?" Ngumiti si Dodong at tumingin ng diretso sa camera. "Ang sikreto ko, Tito Boy, ay simple lang. Gawin mo ang lahat para mapasaya ang mga tao, hindi para sa sarili mong kapakinabangan. Kapag naramdaman nila ang sinseridad mo, mas tatangkilikin ka nila. At higit sa lahat, Tito Boy, alalahanin mo kung sino ang pinagsisilbihan mo, ang audience, hindi ang sarili mo." Ngumiti si Tito Boy at napahanga, "Kaya pala, Dodong. Iba ka talaga. Ikaw na. Hindi Tito Boy. Ikaw na." Ang sabi naman ni Dodong, sabay tawa ng dalawa. At sa sandaling iyon, natutunan na ni Dodong ang isa sa pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang tunay na saya ay hindi nanggagaling sa tagumpay o kasikatan, kundi sa kaligayahan ng mga taong pinagsisilbihan mo, ang iyong audience, ang mga taong binibigyan mo ng inspirasyon at saya. Sa wakas, bumalik ang swerte ni Dodong, ngunit higit pa roon, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kanyang karera bilang isang komedyante at tao. Sa mundo ng showbiz kung saan ang sikat ay laging nasa ilaw, at ang mga nalilimutan ay kadalasang nababaon sa dilim, natagpuan ni Aling Marta ang kanyang sarili sa isang masalimuot na sitwasyon. Dahil sa kanyang inggit at walang tigil na paninira kay Dodong, unti-unti siyang nawalan ng mga trabaho. Ang dating veterana na extra, nakilala sa kanyang husay at pagiging paboritong extra, ay ngayon ay tinitingnan na may pagdududa at pag-iwas ng mga direktor at kapwa extra. Isang umaga, nang matapos ang kanyang solong pag-audition sa isang maliit na proyekto, muli siyang hindi tinanggap. Labis ang kanyang pagkadismaya at sa kanyang paglabas ng studio, nakita niya si Dodong, na kasalukuyang kinakausap ang ilang fans na masayang nakikipag-selfie sa kanya. Nag-aalinlangan man, nagpa siya si Aling Marta na lumapit kay Dodong matapos na umalis ang mga fans. Lumalim ang kanyang buntong hininga bago niya binuksan ang kanyang bibig upang magsalita. "Dodong, pwede ba tayong mag-usap sandali?" aniya. Ang boses ay mahina dahil sa labis na hiya. Napalingon si Dodong, at sa kabila ng nakaraan, nagpakita siya ng kabaitan. "Siyempre naman, Aling Marta, ano po ang maipaglilingkod ko?" tanong niya, pilit kinakalimutan ang mga lumang sugat. Huminga ng malalim si Aling Marta. "Dodong, alam kong marami akong nagawang mali sa'yo. Nagpakalat ako ng chismis dahil sa inggit. Hindi ko inakalang dadalhin ako nito sa ganitong sitwasyon. Wala na akong mga proyekto, Dodong. Iniwasan na ako ng karamihan dahil sa aking reputasyon." Pumapatak na ang luha mula sa kanyang mga mata. Nakikinig lamang si Dodong, at kahit papaano, naramdaman niya ang bigat ng kalooban ni Aling Marta. "Aling Marta, mahirap talaga ang mawalan ng trabaho lalo na't sa industriyang ito. Pero, hindi ba mas maganda kung noon pa man ay nagtulungan na lang tayo imbis na magsiraan?" sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit mayroong katotohanan. Tumango si Aling Marta, tila ba naliwanagan sa kanyang pagkakamali. "Tama ka, Dodong. Ngayon naiintindihan ko na. Sana'y mapatawad mo ako sa lahat ng aking nagawa,
Pag-amin niya, umaasang makakatanggap ng kaunting simpatsya mula sa tao na kanyang sinaktan. Tumingin si Dodong sa kanya ng diretso sa mata, at ngumiti ng may pag-unawa. Pinapatawad na kita, Aling Marta. Sana'y matuto tayo pareho mula sa nangyari. Sa industriyang ito, mas kailangan natin ng isa't isa kaysa sa mag-away-away. Kung maaari, tayo'y magtulungan na lang, sabi niya, inilahad ang kamay bilang simbolo ng kapayapaan. Tumango si Aling Marta, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib na unti-unting nawawala. Salamat, Dodong. Salamat sa pag-unawa at sa pagpapatawad. Sana'y makabawi ako sa mga maling nagawa ko, sabi niya, tinanggap ang kamay ni Dodong. Sa araw na iyon, isang bagong kabanata ang nagsimula para kay Aling Marta, isang pagkakataon na magbago at magayos ng mga nasirang relasyon. At para kay Dodong, ito ay isa na namang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan o kayamanan, kundi sa pagkakaroon ng malinis na puso at pagpapatawad sa mga nagkamali. Naging ganap na masaya ang buhay ni Dodong, hindi dahil sa kanyang kasikatan, kundi dahil sa natutunan niyang aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o tagumpay, kundi sa kakayahang makatulong at magdala ng kaligayahan sa iba. Sa kabila ng kanyang tagumpay at pagyaman, nanatiling mapagkumbaba si Dodong. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan at ang inspirasyon ng kanyang ina, si Aling Clara, na pumanaw dahil sa sakit sa puso. Ginamit ni Dodong ang kanyang yaman at kasikatan upang makatulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga bata at matatandang may sakit sa puso, kagaya ng kanyang ina. Itinatag niya ang Puso ng Pag-asa Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng tulong pinansyal at medikal na suporta sa mga pasyenteng hindi kayang tustusan ang kanilang gamutan. Isang araw, habang nagsasagawa ng isang event para sa foundation, nilapitan si Dodong ng isang mag-ina. Ang bata, na may hawak na maliit na bulaklak, ay ngumiti kay Dodong at inabot ang bulaklak sa kanya. Salamat po, Tito Idol. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, wala na po ako siguro dito sa mundo, sabi ng bata habang ang kanyang ina ay umiiyak sa gilid. Ang operasyon ko po sa puso, ikaw po ang nagbayad at nagbigay sa akin ng pag-asa. The best ka po talaga, Tito Idol. Napaluha si Dodong, at lumuhad siya upang makayakap sa bata. Walang anuman, anak, basta talagaan mo ang sarili mo, ha, at lagi kang masaya, sagot ni Dodong, habang dama ang init ng pagmamahal ng mga taong natulungan niya. Isa pang matandang babae ang lumapit sa kanya, may halong tuwa at emosyon sa kanyang mga mata. Dodong, natulungan mo rin ang asawa ko. Kung wala ka, malamang hindi na niya naranasan ang mga huling taon na masaya kasama ang aming pamilya. Maraming salamat, hindi ka namin makakalimutan. Humawak si Dodong sa kamay ng matanda, damang-dama niya ang pasasalamat ng mga tao na ito. Hindi ko po ginagawa ito para sa akin. Ginagawa ko po ito bilang pagbabalik loob para sa nanay ko, at para na rin po sa lahat ng nangangailangan, sagot ni Dodong ng may sinseridad. Patuloy na sumuporta si Taginting, ang duwende, sa buhay ni Dodong. Sa bawat pagkakataon, kapag natutuwa si Dodong at natutulungan ang mga tao, biglang darating si Taginting, nagbabantay sa kanyang kaibigan. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na fundraising event, bumalik si Taginting upang kumustahin si Dodong. Napakagaling mo, kaibigang Dodong, bati ni Taginting habang nakaupo sa isang upuan sa tabi ni Dodong. Hindi lang kasikatan ang natamo mo, kundi tunay na paggalang at pagmamahal ng mga tao. Masaya akong natupad mo ang layunin ng singsing, at mas higit pa ang nagawa mo. Ngumiti si Dodong, nakatingin sa kanyang matalik na kaibigan. Taginting, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikita ang tunay na halaga ng tagumpay. Salamat sa lahat ng payo mo at sa regalo na ito, sagot ni Dodong, hawak ang singsing na minsan ay binigay sa kanya ni Taginting. Ang tunay na kapangyarihan ng singsing ay nasa puso mo, Dodong. Ikaw ang nagdala ng lahat ng ito sa buhay mo dahil sa kabutihan mo, sabi ni Taginting, sabay ngiti. At biglang naglaho muli si Taginting, ngunit sa puso ni Dodong, alam niyang patuloy na susuportahan at gagabayan siya ng kanyang maliit na kaibigan. Habang patuloy ang kasikatan ni Dodong, hindi na siya kailanman muli naligaw ng landas. Sa halip, mas lalo siyang nagbigay ng oras at lakas para sa mga taong nangangailangan. Nakita ng mga tao ang kanyang dedikasyon hindi lamang sa pagpapatawa kundi sa pagtulong sa mga nangangailangan.
Sir Dodong, salamat sa pagtulong sa aming pamilya. Hindi lang kami naaaliw sa mga pelikula mo, kundi natulungan mo pa ang aming anak na nagkaroon ng bagong pag-asa sa buhay, sabi ng isang ama sa kanya habang nagtitipon para sa isa pang fundraising event. Ang mga biro mo, Idol Dodong, ay hindi lang basta nakakatawa. Mararamdaman mo ang puso mo sa bawat tawa. Salamat sa pagiging inspirasyon, dagdag ng isang tagahanga, na lumapit upang makipag-usap sa kanya matapos ang palabas. Sa bawat halakhak na naririnig ni Dodong, bawat batang natutulungan, at bawat pasasalamat na natatanggap niya, mas lalo niyang nararamdaman ang kaligayahan na walang katumbas. Hindi na para sa kanya ang tagumpay na ito, kundi para sa kaligayahan ng mga taong natutulungan niya. Sa wakas, natagpuan ni Dodong ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, ang kakayahang magpatawa, magbigay ng saya, at makatulong ng may bukas na puso. Sa puso ni Dodong, alam niyang ang tunay na yaman ay nasa kaligayahan ng iba, at sa gabay ni Taginting at sa alaala ng kanyang ina, patuloy niyang tinatahak ang landas ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa.